Sa maliit na barangay ng Malandong, lalawigan ng Antique, pinag-uusapan ng mga taga roon ang isang misteryosong figura na gumagala sa mga lansangan sa gabi. Ang ilan ay nagsasabi na ito ay isang multo ng isang matagal ng patay na ninuno. Habang ang iba naman ay naniniwala na ito ay isang palaboy na espiritu na naghahanap ng paghihiganti. Ano man ang mangyari, ang presensya ng misteryosong figurang ito ay nagdudulot ng takot sa puso ng mga taga-nayon. Isang gabi, nagpasya ang isang matapang na binata na nagngangalang Miguel na siyasatin ang misteryosong nayon. Gamit lamang ang kanyang flashlight at ang kanyang katapangan, siya ay nagpasya upang alamin ang katotohanan sa likod ng nakakatakot na presensya. Habang naglalakad siya sa madilim na kalye, ramdam niya ang pagtayo ng mga balahibo sa batok. Bigla siyang nakarinig ng kaluskos sa mga panumpong malapit. Bumilis ang tibok ng puso ni Miguel habang maingat na lumalapit sa pinanggagalingan ng ingay. Laking gulat niya nang may nadatnan siyang asong gala na naghahalongkat sa basurahan. Naaliw siya at napatawa si Miguel sa sarili nang maisip ang isang simpleng aso na nagdudulot ng ganoong takot sa mga taga-nayon. Sa pagpapatuloy ng kanyang investigasyon, napadpad si Miguel sa isang lumang, abandonadong bahay sa gilid ng barangay. Naintriga si Miguel at maingat siyang pumasok sa sira-sirang gusali. Ang kanyang flashlight ay nakatanglaw ng nakakatakot na anino sa mga dingding. Sa kanyang pagkamangha, natuklasan niya na ang misteryosong figura ay isang manikin lamang pala na ginagamit ng mga malilikot na bata upang takutin ang mga mapamahiing taga-nayon. Hindi napigilan ni Miguel na matawa sa kalokohan ng mga bata. Bumalik siya sa barangay at ibinahagi ang kanyang mga natuklasan sa mga lokal na nagtapos sa takot na bumabalot sa kanilang komunidad. Mula sa araw na iyon, ang misteryosong figura ng Malandong sa Antique ay naging isang nakakatawang kwento na ipinasa sa mga henerasyon. Ang kaluluwa ng bride. Nasa kasaysayan na ng Pilipinas ang isang maliit na nayon sa Antique na nababalot ng misteryo. Ang mga mamamayan ay nagbubulungan ng mga kwento ng isang multo na figura na nagmumulto sa lumang abandonadong mansyon sa tuktok ng burol. Sinasabi na ang multo ay isang kabataang babae na tragikal na namatay sa araw ng kanyang kasal. Ang kanyang espiritu ay naghahanap ng kapayapaan. Ayon sa alamat, sa gabi ng kanyang kasal, ang bride-to-be ay naiwang naghihintay sa altar dahil hindi na nagpakita ang kanyang nobyo. Nadurog ang puso niya sa kahihiyang kanyang dinanas sa mga tao. Tumakbo siya papunta sa mansyon sa burol kung saan hindi na siya muling nakita. Mula noon, ang kanyang multo ay sinasabing gumagala sa mga pasilyo ng mansyon. Hinahanap ang kanyang nawawalang pag-ibig. Maraming ligaw na kaluluwa ang nakatira sa mansyon. Isa na dito ang multo na nobya. Sinasabi ng ilan
na naririnig nila ang pag-iyak niya sa kalaliman ng gabi, habang ang iba ay nanunumpa na nakita nila ang kanyang ethereal figure na dumadaos-os sa mga bulwagan. Sa kabila ng mga babala ng mga taga-nayon, patuloy ang pag-uusisa ng mga nagkahangad na malutas ang misteryo ng nobya na nawala na parang bula. Hanggang ngayon, ang alamat ng asawa ng nobya ng Pilipinas ay patuloy na hindi matahimik ang kaluluwa at sinisindak ang lahat ng mga nakakarinig nito. Isa man siyang ligaw na kaluluwa na nagkahanap ng pagsasara o isang paghihiganting espiritu na nagmumulto sa taga-nayon. Isang bagay lang ang tatatak sa mga taga-nayon. Ang kanyang kwento ay mananatili magpakailanman sa mga talaan ng alamat ng Pilipino. Ang babaeng nakaputi. Ang bayan ng Malandog sa Antique ay kilala sa makasaysayang kahalagahan nito. Ngunit mayroon din itong madilim na alamat na nakapaligid sa lugar. Naniniwala ang mga taga-nayon na ang espiritu ng isang babae na namatay sa trahedya sa tabi ng ilog ay nagpaparamdam pa rin sa lugar. Sinasabi ng mga tao na lumilitaw siya bilang isang babaeng nakaputi, madalas na gumagala sa tabing ilog sa gabi, humihikbi para sa kanyang nawalang buhay. Inuulat ng mga mangingisda, nakikita nila ang kanyang multo sa mga gabing maulap. At sino mang makakarinig sa kanyang pag-iyak ay sinasabing makakatagpo ng malas o aksidente sa lalong madaling panahon. Sinasabi ng mga matatapang na nag-iimbestiga na lumalakas ang kanyang pag-iyak habang papalapit sila. At sinasabi ng ilan na inaabot niya ang kanyang kamay habang humihingi ng tulong bago mawala. Kung kaya't naisipan ng mga taga roon na mag-alay ng dasal upang matahimik na ang kaluluwa ng babaeng nagpapakita o nagpaparamdam sa tabi ng ilog. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Cassie. Matagal na po itong nangyari pero until now, weird pa rin sa akin. Hindi naman ito nakakatakot, pero di ko po alam kung anong meaning nito. Kaya po sa mga tagapakinig natin, babasahin ko po ang mga comments nyo. Thank you in advance. Mabarkada po akong tao. Very curious po akong babae. May kaibigan akong lalaki na close friend ko po talaga. Nag-usap kaming dalawa isang araw. Napunta lang yung topic namin kung saan-saan hanggang sa ma-bring up ko yung about sa bagay na yon. Hindi ko pa po yun natatry. Nagtanong ako kung ano ang feeling. Tapos sabi ko sa kanya, what if itry natin? Kaysa kung sino lang ang gawin kong partner, ikaw na lang. Saad ko sa kanya, take note po, wala po kaming feeling sa isa't isa. Sabi niya pag-isipan ko raw muna kung ready na ba ako. Kasi nga ay first time ko. Itago na lang natin sa pangalang Philip ang kaibigan kong lalaki. May ka-on and off siyang girlfriend niya. So sabi ko, pag nag-break na sila ni Ellie, saka namin gawin yun. Yun nga, after a few months, nag-break nga sila. Siguro naghahanap din siya ng parausan. Tinext niya ako. Ako naman ay go lang.
Nangyari na nga ang mga plinano namin. Pagkatapos nun, parang wala lang. Kaso ako tong excited kasi nga first time ko. Kaya na-share ko sa friend kong si Jazz. Kaming lahat dito ay isa lang ang circle of friends. Pero si Ellie ang hindi ko close, which is ex-girlfriend nga ni Philip. After a few days, nagkabalikan si Ellie at Philip. Somatic na yon na secret naming tatlo nila Jazz at Philip yung nangyari sa amin. Ilang taon ang lumipas ay wala na kaming communication magbarkada. Until nabalitaan na lang naming patay na si Philip. Doon lang kami nagkita-kita sa burol at lamay niya. Tapos nalaman namin na hanggang sa mga panahong yon ay sila pa rin pala ni Ellie. A few weeks after ng libing ni Philip, nag-inuman kaming bubarkada. Biglang may tumawag na unknown number sa phone ko. Sinagot ko ang tawag na yon at kung sino siya. Ang sabi niya, si Jazz daw. 2:00 na kasi ng madaling araw yon. Nagtaka ko kaya kinausap ko siya. Ang sabi ko, bakit siya tumawag? Kwinento niya na napanaginipan daw niya si Philip. Nagpasabi raw si Philip sa kanya na dapat na malaman ni Ellie yung ginawa namin. At kung hindi daw, mamamatay daw ako. Ako naman tong nakainom. Hindi ko na inisip yon. Akala ko, yun na yon, tapos na. Pero one day, may nag-pop up na message sa akin sa Messenger. Yung old GC namin magbarkada. Ang sabi ni Ellie sa group chat, napanaginipan ko si Cassie. Nakaputi daw siya at nasa kabaong. Nakalimutan ko na yung exact words, pero the idea is patay na raw ako. Hindi ko pa rin pinansin, pero kinakabahan na ako noon. 2 na silang nakapanaginip na patay na ako. All these years, akala ko nalaman na ni Ellie yung ginawa namin ni Philip. Sabi ko, baka nagkataon lang. Pero tumawag na naman sa akin si Jazz. Ang sabi niya, naulit daw yung panaginip niya. Doon ako sobrang kinabahan. Kasi nga, ay nangungulit na ata si Philip sa panaginip. Wala akong choice kundi kausapin si Ellie. Pinuntahan ko sila ni Jazz. Nag-usap kaming 3. Gulat na gulat si Ellie sa sinabi ko. Kasi nga, ay sobrang tagal na nang nangyaring yon. Pero wala daw talaga siyang ideya na magagawa namin yon ni Philip. Alam kong naramdaman niyang parang nabetray siya. Pero na-feel ko ring nasatisfy yung curiosity niya sa panaginip niya about sa akin. Ang pinagtataka ko lang, bakit hindi ko napanaginipan si Philip? Pero wala rin sigurong may alam ng sagot. Basta kung saan man si Philip ngayon, sana ay matahimik na ang kaluluwa niya.